Welcome to Donmar TV News Channel. So I had my first encounter with salugpungan nung nasa NPA na ako in Davao Region, particularly Front 20. So we also cater different salugpungan schools nung nasa NPA ako. So we had salugpungan schools in Side 4, that's in Barangay Mangayon, Compostela Valley. May ibang school din na Lumad School aside from salugpungan. We also had Miss Fee Academy sa City of Cogonon, Barangay Salvacion Trento, Agusan del Sur. Malinaw naman sa bawat FRs o kahit sinong former rebel na nagbalik loob, it's very clear sa lahat ng FR na this Lumad schools ay talagang funded, operated, and backed by the CPP, NPA, NDF. It's being run, not totally being managed, supervised by the Communist Party of the Philippines. Nagkaroon na ng offensive sa pagtatayo ng napakaraming Lumad schools, particularly in Davao Region, after ng Typhoon Pablo noong 2012. After nga noong 2012, kasi the SMRC was somewhere in the boundaries of Katiil and New Bataan. So nagkaroon ng program ng buong Regional Party Committee ng SMRC para sa isang massive and intensive establishment of Lumad schools in Davao Region, particularly sa mga area na natamaan ng Bagyong Pablo. So yung mga area kasi natamaan ng Bagyong Pablo, it's our area of operation sa SRC1. So I was the Deputy Secretary of SRC1, which covers Davao de Oro and Davao Oriental. So that's why after the Typhoon Pablo, nagbuo ng task force yung SRC1 as directed by the SMRC. Magbuo ng task force. It's called Task Force Compostela in particular kasi the focus that time was Compostela. Na magtayo ng napakaraming Lumad schools, in Compostela. I was even part of the meeting na saan yung mga barangay, mga sitio na dapat pagtayuan ng mga salugpungan schools at saka mga Miss Fee Academy schools. So to name a few, so these are the schools kung saan ako mismo ay naging part ng planning, preparation for construction, preparation for land site na construction, hanggang dun sa paghahanap ng mga volunteer teachers na taga-local, and also with from some teachers in somewhere in Cotabato. So we had established salugpungan schools in City Side 4, of course, the repair and renovation of Side 4 after the typhoon. Nagkaroon din ng mga bagong schools in Compostela that there's salugpungan in City Oquari, that's ECED, Early Childhood Education. We also had salugpungan high school in Sitio Espardos, Barangay Aliwagwag, border Barangay Ngan of Compostela. Salugpungan Extension or Annex Campus in City Latervi, that's in Moncayo, Davao de Oro. Salugpungan in Puting Bato. I was even part of naghahakot ng mga kahoy ng mga tabla para maitayo yung school dun sa Puting Bato noong 2013 to 2014. And also, the City of Patong School sa Katiil, Miss Fee Academy schools in Baganga, and there's another high school as well in Panansalan. So what I'm trying to say here is that this Lumad school, quote-unquote Lumad schools, are not purely Lumad schools kasi certainly these schools have been planned earlier, pre-planned, operated, funded, and supervised, managed by the Communist Party of the Philippines, particularly the Southern Mindanao Regional Party Committee. Nagkaroon ng campaign on different allegedly attacks of the government against these Lumad schools in 2015, 16, 17, and the years further. That's why naitayo yung network na campaign or alliance strategy ng Communist Party to save our schools para ipalabas na yung mga eskwelahan ng mga Lumad ay pinapasara ng government para pinapalabas na yung gobyerno daw ay against dun sa karapatan para sa edukasyon ng mga Lumad. Well, in fact, yung mga schools naman talaga na itinayo ay schools na planado ng Communist Party of the Philippines. I even submitted last year during the Senate hearing, there's part of our minutes sa meetings sa SRC namin na may mga planong, may nakalagay doon na situational updates on existing Lumad schools at may mga nakalagay din sa planning ng SRC. Ano po yung mga barangay na target na pagtayuan ng mga Lumad schools? So, the concept of Save Our School Network kasi it's one way of propaganda machinery ng Communist Party. At the same time, as a way of consolidating narratives
of the alleged attacks against the Lumads in Mindanao para maging magandang kwento towards the international community. And of course, hindi lang naman hanggang propaganda yung pag-deliver ng message nila sa international community. Ang end result niya, na objective ng CPP, is to collect and to gain financial support, financial aid, financial assistance from different foreign funding agencies. That's why napakamabenta ng ganitong situation regarding the indigenous people para makakolekta ng malaking pera ang Communist Party of the Philippines. That's why ngayon na may nangyaring rescue sa mga kabataan. Earlier, may mga ganong situation din in UCC Piharan, and ngayon is in Cebu. Sa part ko naman, I'm very happy kasi sa ganitong paraan kasi na-expose natin na these children kasi walang consent sa parents. Noon nga nung mga schools namin na manage namin sa Comval, sa Davao de Oro, na yung mga estudyante ng salugpungan ay pinapadala sa Davao kung may rally, sa Compostela kung may mga kampuhan, mga backwit, para mag-join. Even teachers of these schools, no, of these Lumad schools, are encouraging students to join mass protests and actions in Davao City, no? And walang consent yan sa parents kasi kasi siya, boarding school kasi siya. So walang parents na andyan sa on-site sa school. So what only holds the directives para ipasama yung mga bata sa rally, yung teacher and the management of the Salugpungan School. So napakasayang marinig yung balita na yung mga kabataan na napakatagal na panahon na nawalay sa kanilang mga magulang, sa kanilang mga pamilya. Ang iba nga, may narinig akong balita last 2018 or 2019 na may na-intercept na attempt for bringing the students from Mindanao to Manila na na-intercept in Shenzhen. And even yung teacher na nag-escort sa mga bata ay tumutulong na rin ngayon sa government and can even testify na yung mandate sa kanila na dalhin yung mga bata is a Communist Party of the Philippines mandate, no, para gawing malaki yung issue, no, sa alleged attacks ng military at ng government sa mga Lumad schools in Mindanao. Kasi nung 2018 kasi, i-share ko na lang din, I was able to join the kampuhan ng UP Diliman. Ako mismo, personally, kasama yung mga dating mga cadre din ng Front 20. I still even have the pictures nung nagkampuhan kami sa Diliman, and I was able to join as well kampuhan ng mga Lumad sa tapat ng DepEd Central Office sa Pasig. And that time, those activities were initiated with the Save Our Schools network. Of course, certainly, alam ko kung sino sa mga leaders ng SOS, yung mga members ng Communist Party of the Philippines. That's why if Chad Buok was apprehended during the rescue operations in University of San Carlos, I won't be surprised. No, kasi nga, I mean, with all the statements now of Chad in the past years about sa mga propaganda against the government, yung mga statements sila na tungkol sa pagpapasarado ng mga schools, malinaw na those statements actually reflects the statement of the Communist Party of the Philippines. But in fact kasi, again, these schools na pinasara, no, at saka, were never granted of renewal for their permits to operate noong 2018 and 2019 by DepEd Region 11 ay mga schools na nakakatanggap ng maraming complaint yung DepEd. And even the LGUs, barangay to municipal LGU, nakaka-receive ng mga complaints against these Salugpungan and Misfi schools in Davao Region. Bagay na naging basis na mag-investigate, and it turned out nga, based na rin sa statements ng ating mga ng mga former rebels, na these schools talaga are being backed and funded na operated, supervised by the Communist Party of the Philippines. So it's just very nakakaano lang isipin. Example, si Chad is defending this Lumad schools and talagang pinipilit nila na these are legitimate Lumad school nga daw, sabi pa nila. Well, in fact, yes po, naka-flash na po sa ating screen. Kaamihan mo ito. Ayan, there you go po. Kasama po ni Chad Buok si Joma Season sa mga photos. Joy, I have a Ayan question. po. Joy, I have a question. yes po. What exactly is Chad Buok? He is with the CPP, NPA, NDF. What is his role? Well, with my self-discernment now of how he is doing, he has been doing his job as a teacher, as a volunteer teacher, as a part of the Save Our Network. Definitely, he's part of the underground movement. With his dedication to deliver the message coming from the Communist Party, that speaks for what he really is. All right. Yeah. Ma'am Lorraine, this is Ka Eric. There's Ka Eric now. Yeah, Ka Eric.
Hi, Eric. Si Chad po ay na-deploy upang magsagawa po ng special project operations in behalf of the Communist Party sa Mindanao. Yan po ay mga legal institution work, LI work ang tawag po dyan namin sa CPP. Kagaya po ng ginagawa sa loob ng Ibon Foundation, ng CERNET, ng Panay Fair Trade. Ang tawag namin nila dyan, nila Kaamihan, Kanuel, sa mga nila Kajik, LI work yan, legal institution work. Meaning to say, legal yung institusyon. Pero ang nagtayo niyan ay Communist Party cadre at mga organisasyon. Ang nakapaloob dyan ay mga operatiba at pangsyonaryo ng CPP. That's the personality of Chad. At ang Salugpungan Schools, ang RMP, ang MISP, ang Save Our Schools Network, ito ay directed ng Central Committee as a special intervention through the CUMID, Komisyong Mindanao. Komisyong Mindanao is the highest Communist Party body in the entire island of Mindanao that is designated and created by the Communist Party Central Committee to supervise the entire operations of the CPP in Mindanao, including both legal and above ground and underground and armed, including legal and NGO institutions work. That included, sanabi ni Kaamihan kanina, earlier on, Rural Missionaries of the Philippines, MISP, Haran Project, Salugpungan, and many other LUMAD schools that they call. Yeah, correct. Assumption, intervention, and partnership. Ito po ay hindi lokal sa Mindanao. Ito po ay mayroong national network at international conduit support. This is an orchestrated, this is a premeditated and systematic program for 4 purposes. Una po is funding and resource generation. Kaya nga mayroon silang mga ganyang program. Ang tawag namin dyan nila Kaamihan ay sa party program, delivering the social services for the organized masses. So parang nag-aakto siyang gobyerno. Nagdadala siya ng serbisyo, medical, scholarship, and other intervention for them to become more relevant doon sa kanilang radical infiltration and organizing of communities. Social services, kunwari ang tawag nila. Number 2, fund and generation purposes para po i-channel ang at least kalahati or 40% to the minimum ng mga pondo papunta sa pagsusulong ng gawain ng CPP, NPA, NDF. Number 3 po ay para sa recruitment and recovery. Recruitment para doon sa mga naabot ng mga pamilya, ng mga katutubong komunidad. Recovery and expansion para sa lugar na dati nilang naiwan o gusto nilang balikan. At ang number 4 po ay pagpapalakas ng kanilang alliance network building. That is the purpose of SOS. To cover up and make a masquerade doon sa hindi makikita ang kamay at mukha at anino ng CPP, NPA, NDF, kailangan na makikita dyan ay ang mga mukha ng Lasallian Brothers, ang mukha ng Thomasites sa University of Santo Tomas, ang mukha nila Chancellor Michael Tan, ang mukha nila ng taga SBD at San Carlos University, and even some of the portions of Catholic Bishops' Conference of the Philippines members. Pero ito ay mga unwitting victims karamihan. We should say, sabihin nga namin ni Kaamihan, siguro I would say, siguro 75% ng mga nabibiktima nila sa ganitong broad alliance ay unwitting. Talagang well-meaning individuals ito with the good intentions in their heart to help and support the downtrodden brothers and sisters or yung mga nabibiktima ng kawalan at kakulangan sa buhay at serbisyo at medyo napabayaan ng gobyerno. Well-meaning itong mga obispo na ito karamihan. And even itong mga Redemptorist group, ang SBD, ang maraming mga grupo na nasa church community and even international, they think na ang ginagawa nila ay gawain sa isang Kristiyano at makadiyos na mga gawain. Only to find out na network building pala ito. Ito ay isang program na tinatawag na United Front Building and Alliance Building Operations to cover up and make a masquerade of layers doon sa deceptive and manipulative component na ang totoong layunin nito ay para ma-operate ng CPP, NPA, NDF ang kanyang above ground and underground operations kasi ang lahat ng binabanggit namin ni Kaamihan, MISP, RMP, pati po itong SOS mayroong tinatawag na underground component recruitment para sa NDF, para sa Armado, at para sa CPP at sa mga iba pang activities related to the armed struggle. Yun po ang gusto naming linawin. Ito ay premeditated, ito ay coordinated, at ito ay dapat tugunan natin ng ganong pamamaraan din, ng very decisive
legal and law enforcement capability ng gobyerno, kagaya ng nangyari dyan ngayon sa Talamban, Cebu. It is very important that we engage itong mga unwitting victims nila sa Broad Alliance Network nila for them to realize that they are indirectly putting their integrity and their institutions and resources into the line of exploitation of the enemies. Thank you.